Welcome sa RecapTube. Sa nakaraan nating video ay muling isinilang ang ating bida sa pamilyang Suggrace at nakakuha ng 4 na propesyon na tanging siya pa lang ang nakakagawa sa pamilyang Suggrace. Please like and subscribe, maraming salamat po. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang pagdiriwang ng ika-7 kaarawan ng ating bida. Nagtipon na ang mga bisita sa kastilyo, at ang bulwagan ay puno ng musika at tawanan. Lahat ay nag-e-enjoy sa kasiyahan. Dumating din sa pagdiriwang si Duke Baut-Theron, ang parehong tao na pumatay sa ating bida sa kanyang nakaraang buhay. Nang makita niya si Arkan, tinawag niya ito upang kamustahin. Masayang lumingon si Arkan nang marinig ang pamilyar na boses at tinawag niya ito sa kanyang tamang titulo. Ngunit sinabi ni Baut-Theron na huwag nang maging formal at magsalita na lamang gaya ng dati nilang usapan. Si Duke Baut ay mula sa pinakadakilang pamilya ng imperyo ng Althian at ang pinuno ng angkan ng Theron. Agad na lumapit si Arkan papunta sa kaibigan at bamulong na maraming tao ang nakatingin kaya't kailangan nilang panatilihin ang formalidad. Sinabi ni Duke Baut na gawin na lang niya ang nais niya at nagtanong kung nasaan ang anak niya. Doon tinawag ni Arkan ang kanyang anak at sinabing magbigay galang kay Duke Baut-Theron. Sa sandaling marinig ng ating bida ang pangalang Duke Baut-Theron, biglang bumalik sa alaala ng ating bida ang nakaraan, ang huling tao na nakita niya bago siya bawian ng buhay at hindi niya inaasahan na dito pa sila magtatagpo. Nang makalapit ang ating bida sa tabi ng kanyang ama, habang pinagmamasdan naman siya ni Baut-Theron at sinabing ito pala ang kanyang anak na lagi niyang pinupuri. Ipinakilala ng ating bida ang sarili bilang Dane Suggrace at yumuko ng may paggalang, sinasabing karangalan niyang makilala ito. Ngunit sa isip niya, hindi niya mapigilan makaramdam ng galit sa muli nilang pagkikita. Natawa ang duke, na-impress sa asal ng bata, at tinanong ang ama nito kung natututo na rin si Dane gumamit ng spear. Sumagot si Arkan na oo. Sa sandaling yun, isang batang babae ang lumapit kay Duke Baut mula sa likod. Nang makita ng ating bida ang batang babae, siya ay natigilan. Nagbigay galang ang batang babae sa kengkoy niyang ama, at nagpakilala bilang Layla Theron, ang bunsong anak ng angkan ng Theron. Matapos ang kanilang pagpapakilala, nagpatuloy ang kasiyahan. Nag-enjoy ang mga bisita sa musika at sa magandang gabi. Sa kabila ng kasiyahan, sumili ang malungkot na mukha ni Duke Baut, nang tanungin siya ni Arkan tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa. Sumagot si Duke Baut na kahit anong pagsusumikap nila na humanap ng lunas, wala pa ring gumana. Naawa naman ang kengkoy sa narinig. Kaya pinagaan niya ang loob ni Duke Baut sa pagsasabing pansamantala lang ang sitwasyon at gagaling ang asawa ng kaibigan niya. Ngunit nagbigay ng paalala si Baut-Theron na kung bigla siyang mawala, nangangahulugan itong lumala ang kalagayan ng asawa niya at di siya magdadalawang isip gamitin ang isang teleportation scroll para makapunta agad sa kabisera. Sa mainit nilang usapan, napansin ni Baut na biglang nawala ang ating bida. Mukha siyang matalinong bata at gusto pa sana niyang makipag-usap dito. Hindi rin alam ni Arkan kung nasaan ang anak niya, at napansin niyang si Miss Layla ay nawala rin. Hindi nagtagal madali naman natagpuan ni Baut-Theron nang sumilip siya sa bintana. Ang dalawang bata ay lumabas para maglakad-lakad, malamang ay hindi nila nagustuhan ang boring na party gaya ng iba pa. Habang naglalakad, naging palaisipan sa kanilang mga magulang ang pinag-uusapan ng dalawa. Sa pribadong usapan, napakamasiyahin ni Layla, at sa totoo lang, ayaw niyang sumama sa mga maharlikang pagdiriwang kasama ang kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, masaya siyang sumama sa kanya. Narinig na ni Layla ang tungkol sa ating bida, at ngayon, nakita niyang mas gwapo pa ito sa liwanag ng buwan. Natuwa ang ating bida nang marinig ito at sinabi niya na ang kanilang teritoryo ay tahimik at mapayapang lugar. Sa narinig, nalungkot si Layla dahil ang kanilang tirahan ay di tulad ng pamilyang Suggrace laging may nangyayari,
Araw-araw ay may mga dumarating na noble para makipagnegosyo sa kanyang ama. Minsan pa nga ay dumadalaw ang imperial family. Ang pinaka-naiinisan niya ay tuwing may bisita, kailangan niyang magbihis ng pormal at lumabas para batiin ang mga ito. Ayaw na ayaw niya yun, dahil mas gusto sana niyang magsuot ng mas simpleng damit at mag-ensayo ng espada. May halong pagkabigla at paghanga ang sumilay sa mukha ng ating bida. Ang napakabait at tila inosenteng batang babae ay nag-eensayo gamit ang espada at hindi mahika. Samantala, tinanong naman siya ni Layla na kung ano ang mga gusto niya. Tumugon ang ating bida na gusto niya ang tahimik nilang teritoryo dahil hindi ito kasing abala ng kabisera, at nagbibigay ito sa kanya ng maraming oras upang magpraktis gamit ang kanyang spear, na talagang gusto niya. Nabigla si Layla nang una sa kanya dahil ang ginagamit niya ay spear, pero naalala niya ang palayaw ng kanyang ama, at doon nagkaintindihan ang lahat. Narinig na niya ng maraming beses mula sa kanyang ama kung gaano kagaling si Blue Whirlwind, at dahil masigasig na nag-eensayo siya gamit ang spear, nangangahulugan ito na gusto niyang pumasok sa akademya. Ngunit hindi yun ang dahilan kung bakit nag-eensayo ang ating bida. Nagulat si Layla sa sagot na ito. Para sa kanya, ang masigasig na pag-eensayo upang makapasok sa akademya ay isang halatang pagpipilian, dahil narinig niyang napakahirap makapasok dito. Napakamot naman ang ating bida, dahil hindi niya pa iniisip ang pagpasok sa akademya. Kaya sinabi na lang niya sa kanya nag-eensayo siya upang mas maging magaling kapag pumasok na siya sa akademya. Hindi makapaniwala si Layla sa kumpiyansa niya, kaya tinanong niya kung ano ang gagawin niya kung hindi siya makapasok. Sinagot ng ating bida na simple lang, susubukan niya ulit. At kung sa pangalawang pagsubok ay hindi pa rin siya makapasok, tatanggapin niya ito bilang senyales na hindi iyon ang kanyang daan. Si Layla ay talagang hindi makapaniwala sa ganitong simpleng pananaw niya patungkol sa hinaharap, kaya tinanong niya kung natatakot ba siyang madismaya ang kanyang pamilya. Siyempre, hindi nag-aalala ang ating bida. Kumpara sa mga pagsubok ng kanyang nakaraang buhay, wala yun sa kanya. Si Layla, sa kabilang banda, ay tanging naiinggit sa kanya. Sa kanilang tahanan, itinuturing na hindi katanggap-tanggap ang kabiguan. Napabuntong hininga ang ating bida dahil ngayon niya lang nalaman na nag-aalala ang mga nobles tungkol sa mga walang kwentang pananaw. Kaya't tinanong niya si Layla kung bakit niya nasasabi ang mga iyon, mukha naman maganda ang takbo ng kanyang hinaharap. Bigla naman bumalik ang sigla ni Layla sa narinig, at kinumpirma kung totoo ba ang kanyang mga sinabi, kung ganun suriin niya ang kanyang swordsmanship. Nagtaka ang ating bida sa biglang pagbago ng reaksyon ni Layla, hindi pala nito naintindihan ang kanyang sinabi. Kaya't wala na siyang nagawa kundi sundin na lang ang gusto nito, inutusan niya si Layla na sumunod sa kanya papuntang training grounds. Sa lugar ng pagsasanay, hindi nagpigil si Layla at sunod-sunod na gumawa ng galaw na parang isang bihasang mandirigma. Para sa mga baguhan, ang kanyang mga galaw ay maaaring mukhang perpekto, ngunit malayo na sa pagiging baguhan ang ating bida. Habang pinapanood niya ang mga galaw ni Layla, kailangan niyang aminin na ang pagbabago mula sa pag-atake patungo sa depensa at pabalik ay napakaswabe at ang tiyempo ng kanyang mga pag-atake ay mahusay. Ngunit may isang punto, makalipas ang ilang sandali, ang kanyang mga galaw ay nagsimulang mawala sa tiyempo at nawala ng daloy. Pagkatapos ng pagsasanay, hingal na hingal si Layla ngunit nasiyahan. Tinanong niya kung ano ang opinyon ng ating bida tungkol sa kanyang mga galaw. Sa simula, hindi naging ganap na tapat si Dane at sinabi na napakaganda ng kanyang kilos at nasiyahan siyang panoorin ito. Natuwa si Layla sa papuri, ngunit nagpasya si Dane na maging tapat sa kanya. Napansin niya na may mga aspeto pa si Layla na dapat pagbutihin. Halimbawa, pagkatapos ng ikatlong porma, kumukuha si Layla ng kalahating hakbang na labis, at inuulit niya ito sa mga susunod na porma.
Ang mga labis na hakbang na ito ang dahilan kung bakit nawawala ang maayos na pagkakatugma ng kanyang mga galaw. Napatahimik si Layla sa ganitong kritisismo at tila siya ay maluluha. Naisip ni Dane na masyadong puwiran ang kanyang sinabi, kaya nagsimula siyang humingi ng paumanhin at sinabing maaaring mali siya. Dahil matagal na niyang huling nakita ang isang mandirigmang gumagamit ng espada. Ngunit hindi na kailangan mag-alala ng ating bida, dahil mabilis na napanumbalik ni Layla ang kanyang sarili at hinigpitan ang hawak sa espada. Naunawaan na niya ngayon ang kanyang pagkakamali at sinimulang ulitin ang mga galaw sa pagsasanay. Sa pagkakataong ito, naging perpekto ang mga ito. Ang payo ng ating bida ang nawawalang piraso para makamit niya ang perfection. Ang saya at pasasalamat ni Layla ay walang kapantay. Niyakap pa niya si Dane, na sinubukan niyang pigilan ngunit hindi siya nagtagumpay. Nabighani si Layla sa lalim ng kaalaman niya sa espada. Dahil agad niyang napansin ang kanyang pagkakamali, isang bagay na hindi itinuro ng kanyang mga guro. Ipinangako niya na hindi niya malilimutan ang tulong ng ating bida. Sa wakas, binitiwan niya si Dane na halos mas akal sa kanyang yakap, ngunit sa labis na kasiyahan niya muntik na niyang tamaan ng espada ang ating bida. Talagang kailangan pa ng batang iyon ng leksyon sa pagiging maingat. Bagamat nagulat si Dane sa biglaang yakap, hindi niya masasabi na hindi niya nagustuhan ito. Siyempre, ang kanilang sandali ng pag-iisa ay mabilis na naputol ng magsigawan ang mga tagapaglingkod, naghahanap sa kanila kung saan-saan. Sapat na ang kanilang pahinga mula sa piging, kaya nagmadali silang bumalik upang hindi sila matagpuan sa lugar ng pagsasanay. Pagbalik nila, ang ating bida ang naging sentro ng atensyon habang opisyal siyang binabati ng kanyang mga magulang sa kanyang kaarawan at sa pagkakatuklas ng kanyang unang manacor. Siyempre, binigyan din siya ng regalo, isang brose na may sagisag ng pamilya, katulad ng mga suot ng kanyang mga nakatatandang kapatid na babae. Pinaalalahanan siya ng kanyang ina na ingatan ang regalo, dahil ito na ngayon ang magsisilbing patunay ng kanyang katayuan at karangalan. Pagkatapos ng kanyang mga magulang, lahat ng bisita ay sumali sa pagbati. Ngayon, opisyal at tunay nang nakamit ni Dane ang pangalan na Suggrace, at walang sinuman sa mga naroroon ang nagduda, na lalaki siyang kasing galing ng kanyang ama. Masayang-masaya ang mga magulang ni Dane, at gayon din si Dane mismo, sapagkat ito ang unang beses sa kanyang pangalawang buhay na nakatanggap siya ng ganoong kainit na pagbati mula sa napakaraming tao. Habang puno ng kasiyahan ang loob ng hall, may biglang pangyayari na di inaasahan ng mga tao sa loob, nayanig ang buong silid. Nagsimulang magsigawan at magpanik ang mga bisita. Iniisip kung lindol ba ito o pag-atake ng kalaban. Maging si Dane ay nagsimulang mag-alala, ngunit mabilis siyang pinakalma ng kanyang ama, sinasabing walang dapat ikatakot. Alam na alam ng Kengkoy niyang ama ang nangyayari, kahit na umaasa siyang magiging tahimik ang araw na iyon at sinasabing mukhang hindi siya pinakinggan ng kanyang anak na babae. Hindi alam ni Dane na may mga kidlat na biglang lumitaw malapit sa kisame ng bulwagan at sa loob ng isang segundo, isang portal ang nabuo sa itaas ng mga takot na bisita. Ang pagkagulat ng mga tao ay lalo pang tumindi ng isang maliit na figure ang lumabas mula sa portal, at bumagsak sa sahig na walang kahirap-hirap. Ito ay ang nakatatandang kapatid ng ating bida na si Arabella, at sa kanyang opinyon, hindi pa siya huli sa pagdiriwang. Hindi pa rin makapaniwala ang mga bisita, hindi nila inakala na ang isang bata pa, tulad ni Arabella ay kaya nang gumamit ng teleportation magic. Karaniwan, para makapagbukas ng kahit maliit na portal, kailangan munang umabot sa 5 chain ng kapangyarihan. Hinangaan ni Dane ang lakas ng kanyang kapatid. Sa halip ay naiinis siya sa kung gaano kaingay at kapansin-pansin ang kanyang pagdating, ngunit nang magsimulang kumalma ang mga bisita, isang higanteng nilalang ang lumitaw sa kalangitan, isang malaking wyvern na may sakay na mandirigma. Sa pagkakataong ito, si Lady Claire ang nakapagpatakot sa mga bisita.
Masama ang kanyang mood dahil isang hakbang na lang sana at mauunahan na niya ang kanyang kapatid sa pagdating. Habang siya'y pumapasok, nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid tungkol sa kung gaano sila humahanga sa pagiging mahusay ni Claire bilang isang summoner. Hindi nila inasahan na makokontrol niya ang isang wyvern sa edad na 16. Sa wakas, muli silang magkakasama sa kanilang tahanan at magkakasabay na humarap sa kanilang mga magulang at kapatid na si Dane upang batiin siya ng maligayang kaarawan. Pagkatapos ng kanilang mga bonggang pagdating, mabilis na iniabot ng magkapatid ang kanilang mga regalo kay Dane habang binabati siya ng maligayang kaarawan. Nagpasalamat si Dane kina Arabella at Claire sa pag-uwi kahit naabala sila sa kanilang pag-aaral. Si Arabella ay labis na nasasabik na makita ang reaksyon ng kanyang bunsong kapatid kapag nabuksan nito ang kanyang regalo. Ang Kenkoy niyang ama ay napaluha sa inggit, napansin ang espesyal na atensyon na ibinibigay ng kanyang mga anak sa kanilang bunsong kapatid. Ang kanyang mga anak na babae ay kadalasan lamang nagbibigay ng liham para sa kaarawan niya. Ngunit ngayon, si Dane ay nakatanggap ng isang espesyal na regalo mula sa kanila, habang sa kanyang tabi na si Lily ay pigil na tawa sa naging reaksyon ng kanyang Kenkoy na asawa. Nang buksan ni Dane ang kahon na inabot sa kanya, nakita niya ang isang singsing na nag-transform sa isang mahiwagang dimensional pouch. Inilahad ni Arabella na siya mismo ang nagdisenyo ng artifact, at ang subspace magic na ginamit dito ay kabilang sa pinakamataas na chain. Ang kanyang iginagalang na propesor ang tumulong upang mailagay ang mahiwagang kakayahan sa singsing. Alam ng lahat kung gaano kahirap makabuo ng subspace magic sa anumang bagay. Si Arabella, puno ng pagmamahal, hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid at isinusuot ang singsing sa daliri nito. Ibinuhos niya ang maraming oras at dedikasyon sa paggawa ng isang artifact na kayang maglaman ng buong subspace. Idinagdag din niya ang genetic code ng ating bida sa singsing, kaya walang ibang makakagamit nito kundi siya lamang. Isa itong natatanging bagay sa buong mundo. Si Lily, ang kanilang ina, ay tiningnan ang singsing at napansin ang banayad na alon ng mana na umiikot sa paligid nito. Isang senyales na ginawa ito gamit ang pinakamataas na uri ng magic stones. Ipinaliwanag ni Arabella na ang kailangan lang gawin ng ating bida ay maglagay ng kaunting mana sa singsing at ang subspace ay mabubuo. Mas maginhawa ito kumpara sa mga karaniwang dimensional pouches, at dahil dito, ito ay isang napakahalagang artifact. Sa pagkakaalala ni Dane, ang mga ganitong uri ng kagamitan ay ginagamit lamang ng mga mayayaman sa labanan. Tanging mga pinanganak na maharlikang commander at mga mataas na ranggong magician ang may kapangyarihang gumamit nito. Ang singsing din ay lalago habang siya'y tumatanda, umaayon sa kanyang katawan. Sinubukan ni Dane na lagyan ng mana ang artifact, at isang berdeng portal ang bumukas sa harap ng lahat. Nabigla ang Kenkoy niyang ama nang makita ang kanyang anak na nagawa ito ng napakadali. Si Claire, Duke Baut Theron, at Layla ay namangha sa makinang na pagpapakita ng mahika. Nagawa ng ating bida na buksan ang subspace ng mas mabilis kaysa kay Arabella na nagawa ito noon mga nakaraang taon. Isa siyang henyo, walang duda tungkol dito. Isang makabagong tagumpay ito kung siya ay nakapagpapalago ng parehong mana core at mage's circle sa parehong oras. Matapos ang pagpapakita ng mahika, lumapit si Claire sa kanyang nakababatang kapatid at ibinigay sa kanya ang kanyang regalo. Dahan-daang binuksan ni Dane ang regalo habang taos-pusong nagpapasalamat sa kanyang ate. Sa loob ng kahon na gawa sa kahoy ay isang kakaibang itlog na nakapatong sa malambot na tela. Naguguluhan, hinawakan niya ang itlog at tinanong kung ano ito. Natarante si Claire at binalaan siya na maging maingat dito dahil hindi ito ordinaryong itlog. Lahat sa pamilya ay nagkaroon din ng kuryosidad tungkol sa kakaibang regalo, ngunit si Claire ay naghayag lamang kung ano ito sa ating bida. Bamulong siya na ito ay isang familiar,
Nakuha niya ito sa hindi sinasadyang pagkakataon habang siya ay nagtatangkang e-summon si Decaron. Hindi alam ni Claire kung ano ang lalabas dito, ngunit lahat sa mundo ay alam kung gaano kahalaga ang isang familiar. Sinubukan ni Dane na isipin kung ano ang ibibigay ng kakaibang itlog na ito. Narinig niya na ang mga familiar ay naiiba sa mga summons. Isang ganap na ibang entidad ang familiar na isang beses na na-summon ay maaaring manatili ng permanente sa tunay na mundo. Pinaalahanan ni Claire na dapat itago ng ating bida ang itlog na ito bilang lihim hanggang sa ito ay mapisa sa hinaharap, at nangako si Dane na gagawin ito. Ang bulungan sa pagitan ng dalawa ay ikinairita ni Arabella, na nakaramdam ng pagkabagabag. Tungkol sa mga tagubili ni Claire, dapat tiyakin ni Dane na ibuhos ang kanyang mana sa itlog isang beses sa umaga at isang beses sa gabi upang makilala siya bilang kanyang master. Si Lily ay natuwa na ang kanyang maliit na anak ay tumanggap ng mga kahangahangang regalo, ipinapakita nito kung gaano nagmamalasakit ang kanyang mga anak sa isa't isa. Matapos ang pamimigay ng regalo, kinuha naman ni Kenkoy ang kanilang atensyon, at pinaalalahanan ang kanyang mga anak na babae na batiin man lang ang kanilang mga magulang, lalo na't sila ay pumasok sa salo-salo na sinabing hindi sila makakadalaw. Napagtanto agad ng dalawang babae na hindi pa sila nakapag-usap sa kanilang mga magulang mula sa kanilang pagdating, kaya't awkward na binati ng mga babae ang kanilang Kenkoy na ama at humingi ng pasensya. Si Arkan ay isang malambot na tao pagdating sa kanyang mga anak, kaya't hindi siya nagalit, natuwa siya na makita ang kanyang mga anak na muli, lalo na't umalis ang mga ito upang ituloy ang kanilang mga propesyon, madalang na umuwi ang mga babae, kaya't natuwa si Duque Arin na makita silang nasa mabuting kalusugan. Samantala, si Layla ay tahimik na nanood sa pamilyang Suggrace na puno ng pagmamahal at saya mula sa malayo, hindi niya maiwasang ikumpara ang kanyang sitwasyon sa kanilang tahanan. Napansin ni Dane na nakatingin siya sa kanila at lumingon, napansin niya rin ang malungkot na mukha nito habang tahimik itong umalis, nagtataka siya kung bakit siya mukhang nag-iisa at malungkot sa gitna ng masiglang karamihan ng mga maharlika. Matapos ang okasyon at dumating ang susunod na araw. Nagstay si Duque Theron sa magdamag at ngayon ay naglalakad sa teritoryo ng Suggrace. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano katalino si Arabella Sr., gaya ng inaasahan mula sa pinakamahusay na mage sa akademya. Ang kanyang talento sa sining ng mahika ay walang kapantay. Ang dalaga ay maaaring maging perpektong kapareha para sa anak na lalaki ni Duque Theron, ang pinakamahusay na swordman sa akademya. Kung ang teritoryo ng Suggrace at Theron ay magkaisa sa pamamagitan ng kasal ng dalawa, ito ay magbubuo ng isang organisasyon na makakapantay sa Imperial Family. Kung mangyari yun, walang sino man ang maglalakas loob manggulo sa parehong mga tahanan at sa kanilang mga anak. Kaya't nagpasya si Duque Theron na talakayin ang usaping tungkol sa pakikipag-ugnayan ng mga panganay na anak sa kanilang muling pag-uusap Arkan. Habang naglalakbay patungo sa pagkikita sa ibang duke, nakarinig si Duque Theron ng tunog ng bakal mula sa malapit, na nagmumula sa mga training grounds, kaya't nagtataka siya kung sino ang nag-eensayo ng ganitong oras. Siyempre, ito ay walang iba kundi ang ating bida, na may labis na atensyon sa pagpapahusay sa kanyang kakayahan sa spear. Naging napakamatindi niya sa sandata dahil sa taon ng pagsasanay kasama ang kanyang ama at sa kanyang hindi kapanipaniwala na determinasyon sa pagsasanay. Siya ay matagal nang handa sa labanan, ang konsentrasyon ni Dane ay walang kapantay. Siya ay kumilos na parang isang veteranong mandirigma, mabilis na lumilipad sa larangan ng digmaan habang nagpakawala ng maraming nakamamatay na atake. Pinabilis pa niya ang kanyang bilis at itinakbo ang intensidad sa mas mataas na antas. Sa huli, hindi na makita ang kanyang mga galaw habang siya ay naghatid ng hindi mabilang na spear stabs sa loob ng maikling segundo.
Ang kanyang matinding pagsasanay ay nakakuha ng pansin ni Duque Theron at sumilip sa pagsasanay niya mula sa pinto. Natuwa siya sa pinakabata na anak ng pamilyang Suggrace na tila nag-iisa sa kanyang pagsasanay. Sa kanyang karanasan, naunawaan niya kung gaano kabilis ang galaw ng ating bida. Ang kanyang mga galaw at konsentrasyon ay hindi siya maihalin tulad sa 7 taong gulang. Kahit ang kanyang mga simpleng atake ay pinino sa isang nakakatakot na antas. Lahat ay isinagawa sa napakataas na antas na kahit ang mga spearmen na nasa larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon ay maaari pang matuto mula dito. Nang ihinto ni Dane ang kanyang atake, siya ay humihingal at bahagyang napagod. Si Duque Theron ay labis na humanga mula simula hanggang sa huli. Ang kanyang nasaksihan ay tila imposibleng mangyari na nagbigay sa kanya ng kaunting takot sa kakayahan nito. Narinig niya ang mga bulong-bulungan tungkol sa batang Suggrace na nagpapakita ng hindi kapani-paniwala na talento kahit na noong siya ay 1 taon pa lang, ngunit palagi niyang inisip na ito ay labis na pinalalaki na mga tsismis. Pero ngayon, nang makita niya ito ng kanyang mga mata, ang tsismis ay totoo. Pagkatapos ng kaunting pahinga, bumalik si Dane sa pagsasanay. Nakatuon siya sa kanyang mga galaw at footwork sa pagkakataong ito. Bilang isa sa mga pinakamalakas na swordsman sa Althien, hindi may kakaila ni Duque Theron na ang tindig at footwork ng bata ay tila kahawig ng mga swordmaster. Nagsimula siyang isipin na maaaring nakakuha ang bata ng kasanayan sa espada sa napakataas na antas sa murang edad. Hindi nagtagal, napansin ng ating bida na may nanunood sa kanya mula sa pintuan. Itinaas niya ang kanyang spear, handang umatake, at nagbabala sa kung sinumang palihim na nanunood sa kanya na lumabas na imbis na magtago. Si Duque Theron ay labis na nasabik at hindi sinasadyang na-detect ng bata. Hindi ito ang kanyang pinaka-proud na sandali bilang isang bihasang mandirigma. Habang mas iniisip niya ang mga galaw ni Dan, mas lalo siyang nakakaramdam ng estranghero na pamilyar. Sigurado siyang nakita niya ang parehong footwork sa ibang lugar. Sa huli lumabas si Duque Theron, nagpakilala siya at humingi ng tawad sa ating bida sa pagmamasid sa kanyang pribadong sesyon ng pagsasanay. Pinaliwanag niya na wala siyang masamang intensyon, dahil ang nagmamasid ay si Duque Theron. Nakaramdam ang ating bida ng kaunting hiya sa pagsasalita, ng labag sa Duque, bagaman siya ay nabubuhay sa kanyang kasalukuyang katawan sa loob ng 7 taon, ang taong ito pa rin ang pumatay at tumalo sa kanya sa kanyang nakaraang buhay.